Praise the Lord. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba at least dalawa o tatlong tao batiin natin nakaka-bless naman na good morning? Praise the Lord. Amen. Amen. Magandang araw po sa bawat isa na nandirito ngayon, especially mga first time po na nakasama natin. Ulitin ko po, hindi po tayo tsambahan na nandirito ngayon, hindi po nagkataon na magkakasama tayo ngayon, hindi nagkataon na nagising ka pa. Ngayong araw na ito po ay tinaon ng ating Panginoon because everything happens for a reason. This is not an accident. Ito po ay isang insidente. Ito po ay isang sadyang pangyayari dahil may magandang plano po ang ating Panginoon sa ating buhay. Mula Old Testament hanggang New Testament, ang Diyos makikita natin siya, yung Diyos na nagpaplano. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." John chapter 14, verse 1, sinabi ng Panginoon, "I am going there to prepare a place for you." Si Lord ay Diyos na mahilig maghanda. At naniniwala po ko lahat ng nandirito ngayon, naghanda ka rin para sa ating Panginoon. Si Lord ay magaling maghanda, napakagaling mag-prepare ng ating Panginoon. At kapag ikaw ay na kay Lord, makinig ka maigi dito, handa ka na. Hinihanda ka na ng Panginoon. Pinaghandaan ka na ng Panginoon. At napakaganda ng preparation ng Panginoon sa ating buhay. So praise the Lord sa bawat isa po na nandirito ngayon. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. The Bible said that your labor in the Lord is not in vain. Hindi man makita ng mga tao sa ating paligid, lahat ng ating mga pagsusumikap, ito po ay nakikita ng ating Panginoon at hindi sayang. Ang Diyos natin ay nagbibigay ng reward. Ito yung mga bagay na kung saan dahil may ginawa ka, kaya may ibibigay ang ating Panginoon bukod sa grace na kahit wala kang ginawa, ibibigay yun ng ating Panginoon. But si Lord ay nagre-reward din na Diyos. So lahat po na nandirito ngayon, naghanda ka rin para sa Panginoon, hintayin mo na lang ang reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Walang palalagpasin ng ating Panginoon. Alam niya lahat ng bagay. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa fourth and final installment ng ating pong brand new series for the month of September entitled By the Book. Why the Bible is such a big deal for Christians. Bakit napaka-big deal ng Christians? Bakit ang mundo ay alos tad-tad ng seminary? Sa mga napuntahan ko pong kulungan, may mga Bible schools din. Tad-tad ng Bible schools. Bakit kaya may ganon? At mga tahanan natin may mga Biblia. Yung mga pinupost natin, yung mga damit natin, bakit kaya may mga verses ng Bible? Bakit big deal sa isang Kristiyano? At bakit dapat maging big deal din ito sa lahat ng tao? Bakit kaya? So ito po yung mga pinag-usapan natin. Tayo po ngayon ay nasa fourth and final installment na. At dito po sa pag-uusapan natin ngayong araw na ito, malaki po ang kinalaman nito pagdating sa napakatinding properties and abilities ng salita ng ating Panginoon. Kaya yun ang tawag doon ay wonder. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, may sikat tayong halaman o puno o dahon. Ang tawag po natin dito, ito yung malunggay. Madali siyang tumubo sa ating bansa. So ito pong malunggay na ito, itong moringa na ito, is known as the wonder plant or miracle tree. Bakit po tinawag na wonder plant ang malunggay? Because of its many uses and benefits. Pagdating sa nutrition, yung nutritional benefits or health benefits sa atin, may environmental benefits, nakakahadlang pagdating sa pollution, may social benefit daw po ito, may agricultural benefit ito. Ito ay traditional medicine. May tinatawag na pampaganda pagdating sa pagkain natin. Pagdating sa water purification, may gamit din ito. Oil extraction, may gamit din ito. Kaya ang tawag sa kanya ay wonder plant. Pag sinabi kasing wonder, meron itong remarkable properties or remarkable abilities. Ang tawag doon wonder, kaya nga may wonder drug, may wonder boy, may wonder girl, may wonder woman. And I want you to know, meron din tayong tinatawag na wonder book. At walang iba,
Ito ay walang iba kundi ang Biblia, wonder book. Bakit tinawag natin na wonder book ang Bible? Because of its remarkable properties or abilities. So dito sa pag-uusapan natin ngayon, napakaganda nito. Makikita natin yung mga remarkable properties and abilities ng salita ng Panginoon, especially pagdating dito sa Book of Psalm. Di ba madalas ko nga pong nababanggit, pag nagbabasa ng Bible, hindi pare-parehas ang pamamaraan ng pagbabasa para mas naiintindihan ng isang tao, parang sa pagkanta, parang sa panonood. May iba't ibang mga techniques. Ito, kapag ikaw ay kumakanta, aalamin mo kung ano yung genre ng kanta para hindi nagsasaliwa-saliwa. Pag ito ay rock, pag ito ay ballad, kapag ito ay blues, kapag siya ay jazz, depende sa tugtog, depende sa genre. Ganon din naman pagdating sa pagbabasa, kung paano natin siya iniintindi at binabasa, depende din sa genre ng Bible. At alam nyo pa dito sa pag-uusapan natin ngayon, dito sa Psalm 119, kaya po hindi ko nilalagyan ito ng chapter, kasi technically itong Hebrew po na ito pong kantang ito ay wala naman siyang chapter. May verses, yes. Pero okay lang masabihan ng Psalm 100, chapter 119, hindi naman nakakapunta sa impyerno yon. Okay, pero kumari lang, wag nang babanggitin kasi wala siya talaga siyang chapter. Okay, Psalm 119. Itong Psalm 119 na ito ay nakalaan pagdating sa pag-describe, pagdating sa pag-expose, pagdating sa pagpapaliwanag, pagdating sa pagpapakita ng mga remarkable properties ng salita ng ating Panginoon. Di ba sinabi ko nga po, pagdating sa Book of Psalms, it is full of emotions. Hindi naman talaga masama ang emosyon eh. Kaya ito yung awit, tad siya ng emosyon. Kaya lang, ang tendency kasi kapag puro emosyon gumana ang isang tao, di ba, yung emotion natin, yun ang magdidictate ng ating motion. Your emotion dictates your motion. Kung ano yung emosyon natin, yun ang magdidictate ng direksyon ng ating buhay. Paano kung mali ang pundasyon ng emosyon? E di maglilid ito sa distraction. Highly emotional ang Book of Psalm. May preparatory prayer nga ito. Yung galit na galit, sinusumpa yung kaaway ni David, matindi. Lamunin ng lupa. Pag di natin naintindihan, pag hindi tayo guided ng salita ng Panginoon doon, baka magkamali tayo ng intindi, baka magkamali tayo ng emosyon. Kaya nga ang Book of Psalm, napakaganda, nilagyan niya ito ng pundasyon. Ano yon? Salita ng Diyos. Make it sure na nagdadrive sa emotion mo ay yung makapangyarihan at perfect na salita ng ating Panginoon. Para nang sa gayon, hindi siya maglilid sa kapahamakan. Marami ng pamilya ang nasira dahil sa wrong emotion ng tatay o ng nanay. Marami ng mga organizations ang nasira dahil sa maling emosyon. Kahit napakatagal mong binild ang company mo, kapag nagkaroon ka ng isang maling emosyon, tapos yan. Kahit matagal kayo nagsama na mag-asawa, isang maling bugso ng emosyon. Yes, may mga bagay na nare-repair, pero may mga bagay na hindi na. Na kahit na pagsisihan natin, wala na yung tao eh. Napasabugan mo na ng nuclear bomb eh. Nung nagalit ka, paano pa? Nakuha natin yung emosyon, napaka-importante. Kaya napakaganda, pag nagbabasa ng Book of Psalm, kapag ikaw ay nag-re-release ng iyong emotion, ito ay guided ng isang napakatinding pundasyon. Walang iba kundi ito ay salita ng ating Panginoon. At dito sa passage natin ngayon, makikita natin why the Bible is called the Wonder Book. Ano yung mga remarkable properties and abilities ng salita ng ating Panginoon? I want you to open your Bible with me in Psalm 119 verses 97 hanggang 104. Psalm 119 verses 97 hanggang 104. Tignan niyo po, una pa lang. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation.
I understand more than the aged, for I keep your precepts. I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding. Therefore, I hate every false way. So join me in our message today entitled Wonder Book. Sabi nga po natin, Wonder Book. At dito makikita natin yung 4 wonders of the Word. The 4 wonders of the Word. May tinatawag tayo na 7 wonders of the world. May tinatawag tayo na 8 wonders of the world. At dito naman sa passage na ito, in Psalm 119, 97 hanggang 104, makikita naman natin dito yung 4 wonders of the Word. Ibig sabihin, ito yung 4 na remarkable properties or abilities ng salita ng ating Panginoon. At ito ay mararanasan mo starting today and even for the rest of your life. Just sit back and relax. Just open your spiritual mind and your spiritual heart. Hayaan natin na mangusap tayo ng Panginoon because I believe that after this, your life will never be the same again. Lahat po ng ready at excited na ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Praise the Lord. Number 1, ano itong 4 wonders of the Word na ito? 4 wonders of the Word of God. Kakaiba kaysa sa pangkaraniwan. Ano ito? Number 1. In verses 98 hanggang 100. By the way, balik ulit ako dun sa passage natin. 97, unang bungad niya, oh, how I love your law. It is my meditation all the day, sabi nung salmista. It is my meditation. Bakit ganun na lang siya nagwa-wonder dito? Bakit ganun na lang siya? It is my meditation all the day. Bakit ganun niya na lang kamahal? Yung salita ng ating Panginoon. Verse 97. At yung verses 98 and following, yun ang rason kung bakit niya sinabi yun. Hindi siya basta-basta magsasabi ng isang bagay na mahal kita. Pero pag tinanong mong bakit, hindi ko rin alam. Huwag mong sasabihin sa isang tao na mahal mo siya pero hindi mo alam. Napaka-importante yung purpose-driven life. Na alam natin kung bakit natin ginagawa. Parang sa bilyar, sa mga mahilig magbilyar dito. Hindi yung lakas tira lang. Bahala na, may sumut. May placing ka eh. May reason kung bakit mo ginawa yon. Mas may direksyon, mas maayos. At dito, binanggit niya, mahal niya, salita ng Panginoon, I meditate all the day. But why? Yun ang binanggit sa 98 hanggang pagtapos nitong passage na ito. Number 1, 98, your commandment. Bakit niya daw? Ganun na lang. Kamahal ang salita ng Panginoon. Bakit pinagbubuhusan niya ng oras niya? Yung salita ng Panginoon. At bakit tayo nagbubuhos ng oras dito? Bakit ganun na lang natin kamahal ang salita ng Panginoon? Ito yung reason, 98 hanggang 100. 1. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditations. Are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. Unang wonder of the word. Number 1 is superior wisdom. Sabihin nga po natin, superior. Superior wisdom. Kaya pala ganun niya na lang kamahal. Ang salita ng Panginoon, ganun na lang siya nag-uubos ng oras sa salita ng Panginoon. Kasi may component ito. May remarkable properties siya o ability ang salita ng Panginoon na nagbibigay ng superior na wisdom. Ngayon ang tanong, saan nanggagaling ang angas nitong salmistang to? Para sabihin niya na your commandment makes me wiser than my enemies.
I have more understanding than my teachers. I understand more than the aged. Saan nanggaling ika nga nung iba yung yabang niya? Yabang ba talaga to? O totoo talaga? Of course, totoo siya. Kaya lang saan nanggaling yon? Yung confidence niya na yon, na meron siyang superior na wisdom. Saan nanggaling yun? Simple lang. The answer is, God's wisdom is superior than human wisdom. Ulitin ko po God's wisdom is superior than human wisdom. Kaya nga ang mga lahat ng Kristiyano, una pa lang sa tenets of faith, nakalagay lagi doon, the superiority of the Word of God. Because the Word of God is the final authority of our faith and conduct. Paano naging final authority ang Bible? Pagdating sa marriage, pagdating sa pagkilos natin, simple lang, salita siya ng Diyos. Salita nga ng teacher mo, pinakinggan mo di salita pa na may likha ng langit at lupa. Kuha natin yun. Superior wisdom. Ito ngayon ang maganda. If you learn what God says, you will know things the people of the world have never discovered. Kapag tayo ay nagbubulay-bulay, nag-aaral, nakikinig ng salita ng Panginoon, you will know things the people of the world have never discovered. That's why superior wisdom. Ito na, isa-isayin natin. First, superior to the wisdom of my enemies. Sabi niya dito, verse 98, your commandment makes me wiser than my enemies. Kaya wag kayo basta-basta naniniwala o kaya natatakot o nagkakaroon ng mga inferiority complex sa mga taong mapangahas na winawasak ang salita ng Panginoon. Luma na yan. Parang comics lang yan. Nakuha po natin siya. Hindi naman totoo yan Sulat lang ng tao yan. Yung mga ganong salita na parang hindi nag-iisip. Hindi naman totoo yan. Sulat lang ng tao yan. Narinig nyo na po yung mga ganong klaseng argument na parang hindi pinag-isipan. Sabi ko nga, yung sulat nga ng teacher mo, pinaniwalaan mo, sulat pa ng Diyos. O sige na, granted. Kasi ang Bible po ay sinulat ng 40 na human author. Pero ang ultimate author dyan, pag-usapan na po natin noong nakaraan yan, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Granted, sulat siya ng tao. Ginamit ng Panginoon yung mga tao. Bakit siya sulat ng tao? Kasi nga, tao ang babasa. Kung manok ang babasa sa Word of God, di manok sana pinasulat ni Lord. Kung baboy sana ang babasa, di baboy sana pinasulat ni Lord. Dahil tao ang babasa, di tao ginamit ni Lord para magsulat nito. But yung mga human authors ng mga libro na binabasa natin ngayon, yung mga textbooks, references, pinaniniwalaan nga natin Yung iba dun Pero higit sa lahat, salita ng Panginoon. Kaya nga ganito makapangyarihan ang salita ng Panginoon. But still, yung mga nang-aaway, nang mamaliit, pagdating sa Kristyanismo, sa pananampalataya ng mga Kristiyano, they don't have true wisdom. They don't have true wisdom. Why? Ang superior wisdom is reserved for those who know the truth of God's Word. Ang pinakamataas na uri ng kaalaman o wisdom ay nakareserba lamang sa mga tao na kung saan may salita ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong, paano naging superior ang salita ng Panginoon? Pagdating sa mga tao na meron nito, sinabi dun sa verse 98, I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. So napaka-importante po mga kapatid, it is ever with me. By the way, sa 98 sinabi dito, your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. Kasi nasa iyo yung salita ng ating Panginoon. So ibig sabihin, hindi ka basta-basta magkakaroon ng wisdom ng salita ng ating Panginoon, hindi ka basta-basta magkakaroon ng wisdom kapag puro nood ka lang ng TV. Pag puro browse lang tayo sa internet, kapag puro lang tayo gala, hindi. Maglalaan ka talaga ng oras sa pagbubulay-bulay at pakikinig ng salita
ng Panginoon. Kasi laging may atake ang kaaway sa atin. But sinabi, your commandment make me wiser than my enemies, for it is ever with me. So dapat talaga mayroon tayong oras pagdating sa salita ng ating Panginoon. Second, verse 99, bakit superior wisdom? Ano tong superior wisdom na ito? Superior to the wisdom of ito mahirap nga lang pero totoo kasi, of my teachers. Kapag ikaw ay may word of God, superior ang wisdom mo sa kalaban ng Diyos. At sa mga lumalait sa'yo, di ba, noong mga previous na topics natin, marami na ang nagtangka na wasakin ng Bible. Isa na dito si Voltaire, na sinabi niya, itong panahon na ito, wala na yung Bible na yan. Wala na nga siya, yung Bible nandun pa eh. In fact, yung bahay niya, ginawa pang printing press ng Bible. Matinding sampal yun. Lahat ng mga nagplano na wasakin ang salita ng Diyos, wasak na sila. Yung salita ng Diyos, hindi pa eh. Superior to the wisdom of my enemies. Second, superior to the wisdom of my teachers. Verse 99, I have more understanding than all my teachers. For your testimonies are my meditation. Warning. We should not think that the psalmist intends to demean the role of teachers. Hindi po ito ang ibig sabihin nito. Wala po ako at wala tayo dito kung walang mga nagturo sa atin. Hindi po ito pagmamaliit sa mga guro na nakatulong sa atin para i-shape yung ating buhay, yung ating isipan. Hindi po ito ang point nito. Mahuhusay po ang ating mga guro. Especially ang dami na ating... Mag-amen nga po lahat ng mga teachers dito. Isa pa po. 1, 2, 3, go. Ang dami. Pati kanina yung umaga natin, nandito pala yung iba. Di ba, lahat ng mga teachers natin kanina, pati mga estudyante nila, umaatin dito. At ako mismo, syempre. Ba't hindi po yun ang ibig sabihin natin? Marami mang mahuhusay na guro. Listen to this. But there are limits to all human knowledge. There are limits to all human knowledge. Kahit na tayo ay may bachelor, kahit na tayo ay may masters, kahit na tayo ay may doctoral degrees, may PhD, permanent head damage. Kahit na, napansin ko, kulang pa rin siya. Meron po akong 3 earned na doctoral degrees. At meron po akong 4. 3 o 4 na honorary degrees pagdating sa doctorate. I have 3 masters at 2 bachelor's degrees. Pero alam niyo po, bakit kuha pa ng ganyan? Limitado ang wisdom ng tao. Wala tayong ipagmamayabang at ipagmamalaki sa Diyos. Wala. Kahit na sinong guro, ang napakatalino, hindi pa rin niya mapapantayan ng talino ng Diyos. Kaya niya sinabi dito, I have more understanding than all my teachers. Bakit? Sa may word of God. Let me explain. Sinabi ko nga po that there are limits to all human knowledge, kahit na ng mga guro. I remember in 1999, nung ako po ay nasa secular school pa, meron po kaming subject na I think social science. At yung teacher po namin doon ay galing sa isang prestigious na university dito sa Pilipinas. Hindi ko na po babanggitin dahil yung iba po sa inyo doon nag-aaral. At unang-unang klase pa lang namin, panay na ang sabi niya sa amin na tayo ay nagmula sa unggoy. Pinaninindigan niya talaga yun. Yung evolution theory. Pinaniniwala niya kami, yung mga estudyante, na ang mga tao ay galing sa unggoy. At that time, pagkainit-init ko sa campus ministry. At that time, siguro, papuno ko na yung gym namin. Maatin yung mga estudyante, eto ngayon.
Siyempre, importante pa rin naman ang humility. But kapag nagde-demand, sabi ng Bible, sabi ni Peter, maging handa ka sa mga nagtatanong sa pananampalataya na meron ka. So kaya ka meron ganyan, hindi para itago. Darating ang panahon, kinakailangan ipaglaban mo ang katotohanan. Kailangan. So, siyempre, binigyan naman kami ng pagkakataon mag-discuss. Pero siyempre, sinabi ko, to cut the long story short, sinabi ko, ma'am, naniniwala po ako na hindi po tayo galing sa unggoy. Sa dami ng paliwanag niya. Hindi po ako naniniwala na galing sa unggoy. Ang dami kong proof na ginawa. Book of Genesis pa lang. Siyempre, ang isang tao na ayaw maniwala, ipaglalaban niya yan. At the same time, teacher siya. Siyempre, ganun lang. Sabihin mo lang yung point mo, sabihin ko yung point ko, hindi na natin kailangan mag-away. Pagtapos nun, tama na. But ang ending ko po ganito. Sige po, ganito na lang. Magkaroon po tayo ng practical na lang na pamamaraan para natin ma-determine na talaga bang galing tayo sa unggoy o kay Lord ba talaga tayo galing? Sabi ko, sino po naniniwala dito galing siya sa unggoy, taas ang kamay? Walang nagtataas. Kahit yung teacher ko, di nagtaas ng kamay. Sabi ko, ito po ay pagpapatunay na hindi tayo galing sa unggoy. Maybe kamukha lang. Hindi, joke lang po yun. Pero mabigat ang sabi ng Bible. Let us make man in our image and likeness. Hindi po yun physical. But yung image and likeness ng ating Panginoon. Kapag alam mo ang Genesis, alam mo na lahat ng fake na paniniwala patungkol sa tao. Hindi mapapatunayan yan ng kahit na sino. Ilan na po ang nagsabi na ang mundo ay flat, na ang mundo ay tatsulok, na ang mundo ay parisukat. Ilan na po ang nagsabi nun? Unang-una lang po nabanggit na ang mundo ay bilog. Sinabi po ng mga Greek philosophers, 400 BC. Aristotle, nung tinignan niya nung nagkaroon ng eclipse, tapos nakita niya yung anino pabilog, doon pa lang nagkaroon na ng idea ang mga tao. Pagkatapos doon may mga astronomers, hanggang ngayon nagpatunay na ang mundo ay bilog talaga. Isa pong practical na kapamaraanan in 1519, 20, 21, 22 hanggang napadpad si Magellan, si Pilipinas. Practical discovery po ang tawag doon. Ba't kailan lang natuklasan? Ang tagal ng sinabi ng Bible. Isaiah chapter 40 verse 22. It is He who sitteth upon the circle of the earth. 400 BC. Nagkaroon na ng idea na ang mundo ay bilog. 800 BC pa lang sinabi na ang mundo ay bilog. Book of Isaiah nung sinulat. Kung dati pa lang nagbasa na ng Bible, hindi na sana nakatulala ang mga tao at nag-aaway-away pa. Pinapatapon, pinapakukulong, pinarurusahan ang mga tao na naniniwala na ang mundo ay bilog. Nagbasa na lang sana ng Bible, hindi na sana sila nagpatayan. Nakuha po natin siya, superior to the wisdom of my teachers. Katotohanan na kung saan galing sa ating Panginoon. Verse 100, superior to the wisdom of the age. Ito, mabigat din ito. I understand more than the age, for I keep your precepts. Hindi po ito isang statement ng isang arroganteng tao. Mas matalino daw siya kaysa sa mga mas matatanda sa kanya. Ang mga elderly po, ang mga seniors natin, ay dapat minamahal natin, nire-respeto natin. Dahil sa kanilang experience. Kaya nga tayo sa church, may unique tayo. Why? Isa sa pinakabagong ministry natin, hindi naman bago. Hindi naman bagong-bago, ngunit bagong ministry natin ay yung senior citizens ministry natin. Dahil nakita natin yung halaga, sinabi ko nga po sa kanila, if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Ibig sabihin, hindi lang naka-reserve ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang naka-reserve ang pagkakaroon ng maayos na buhay sa mga nakababata. Sa lahat ito ng tao na may buhay pa. Matanda o bata, may ngipin o wala. Lahat nga po ng mga seniors na dito, magsabi nga po ng amen.
Oh, di ba? Ang dami mong matututunan dyan. Paano magkula? Paano maglaba? Paano mamuhay? Sa panahon ng gera, panahon ng kahirapan, mga umabot sa mga ganong klaseng mga sitwasyon. Hindi po yun ang ibig sabihin dito ng salmista. Ang mga may edad po mga kapatid, ang mga seniors, ang mga direktahin na natin, ang mga mas nakakatanda sa atin ay may talino, angking talino. However, old age itself does not equal wisdom. Why? May mga tumanda na nagtanda. Pero may tumanda na hindi nagtanda. Nakuha po natin siya. So hindi porke tayo ay umiidad. We can be old in years. And foolish at the same time. Or we can be old in years and immature at the same time. So pwede palang tumatanda lang, nadadagdagan lang ang age, pero immature pa rin. Kaya sabi sa akin ng nanay ko dati, tumatanda ka ng paurong. So dapat pala habang tayo'y tumatanda, mas lalo tayong kumakapit sa salita ng Diyos. Amen po ba? Maganda yung nagtatanda, hindi nakakahiya na aminin ang edad. Kapag tayo ay nagtatanda. Hindi nakakahiya ito. Kasi nga, pwedeng tumanda pero hindi nagtanda, kaya dalangin ko. Kaya minsan, kapag tayo'y nag-iedad na, parang sinasabi ng mga tao, parang lisensya na siya ng kawalan ng wisdom. Hindi po. Kapag na tayo'y nag-iedad, pwede pa tayong napupuno ng wisdom. Remember, Caleb? Itong partner ni Joshua, isa sa mga general nila, 100 taon na siya. Tapos sinabi niya, Joshua, bigay mo sa akin yung bundok na yun, busin ko mga tao dyan. Sabi niya gano'n, sakupin pa natin yan. Biruin mo, ang edad na kumukonker pa rin. Kapag meron kang salita ng Panginoon, maniwala ka, hindi mo pwedeng maliitin ang sarili mo kasi matanda ka na. Kasi kawawa naman ako, karamihan po ng umiidad na, nagkakaroon na ng inferiority complex, hindi mo dapat maramdaman yan. Dahil hanggat sinasamahan ka at kargado ka ng salita ng Panginoon, may sapat kang katalinuhan at kaalaman na kung saan ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hindi mo dapat maliitin ang sarili mo kapag kasama mo si Lord. Amen po ba? So, napaka-importante nito. Kaya lang, hindi po posible na bigla tayo magkakaroon ng superior wisdom na ito. Why? Kinakailangan, binibigyan siya ng panahon. Kaya sinabi niya, it is with me. Verse 98. Tapos, I meditate it. Ibig sabihin, read it, study it, and I keep your precepts dito sa passage natin and obey it. Simple lang yung pattern. Read, study, obey. Follow that pattern and you too will have superior wisdom. Pangalawa, na wonder ng salita ng Panginoon. Una nga po, sabihin natin, ano yung first wonder of the word? Number 1 is superior wisdom. Sabihin nga po ulit natin, superior. Pangalawa, in verses 101 hanggang 102, I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. Number 2 is spiritual discernment. Grabe. Pangalawang wonder ng salita ng Panginoon is spiritual discernment. Notice, there are 2 parts of spiritual discernment. Dalawang importanteng part dito sa passage na ito ng spiritual discernment. First, there is self-restraint. Tignan niyo po I hold back my feet. Yung sana lalakad ka, oops, preno. Tanong, may blessing po ba ang pagpreno? Marami pong mabibigat na disgrasya. Aksidente nangyari dahil hindi nakapreno yung driver. Kaya isang matinding katalinuhan, isang matinding pagpapala, pag na-discern mo, oops, teka lang, may disgrasya, promeno ka ngayon. Kesa dun sa hindi nakapreno. There is self-restraint.
Pag sinabing spiritual discernment, ito ay may self-restraint. Ang buhay ay hindi lamang pupuro arangkada. Ang buhay ay pagpreno rin. Preno rin, kapatid. Maraming pagpapala, marami tayong maaabot sa ating pag-arangkada, pero marami din tayong hindi na maaabot kapag hindi ka marunong promeno. Self-restraint. At dito bibigyan ka ng Panginoon, kailan ka dapat pre-preno. Maraming ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na kung saan tinuruan niya akong huminto. Tinuruan ako ng Panginoon na kung saan, teka lang. At marami kang mga pagpapala na marireceive. Hindi lang sa puro arangkada. Buti na lang, promeno ka. Buti na lang, hindi mo ginaw. I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. Teka lang, dahil sinabi ng Panginoon, oops! Self-restraint. Second, there is personal submission pagdating sa discernment. Pero imong ma-discern mo, teka lang, tol, wag muna. Kaya nga sa mga nagbi-business, sa mga gagawa ng mga importanteng desisyon, napaka-importante ng discernment. It is the ability na malaman mo yung right sa wrong. Kaya nga nung nagsiset up ng kingdom si David, hindi lang puro mighty men ang kinuha niya sa team niya. Sa isang tao, 1,000 kaya niyang puksain. Sa isang tao, kayang pumuksa ng 500 na tao. Kailangan yun sa kingdom. Pero may sons of Issachar siyang kinuha. They can discern the times. Nadidiscern niya nung sons of Issachar na yon kung saan sila pupunta. Yun ang mga pinagtatanungan ni David. Biruin mo kapag may discernment tayo, alam natin kung kailan tayo pipreno. Ang blessing ay hindi lang sa puro yes. Blessing din ang no. Kaya hindi lahat ng nagno sa'yo, hindi lahat ng sitwasyon na may nagno sa'yo, talo ka. Hindi. Buti na lang. Buti na lang hindi ka sinagot. Dahil yung bakit mo noon, magiging buti na lang ngayon. Buti na lang pala, hindi ko nakuha tong kursong ito. Kala ko, bobo ko. Kasi hindi ako pumasa sa board exam o sa bar exam. Yun pala, mapapahamak pala ako kung nangyari sa akin to. Buti na lang, maaga pa. Ginawa na sa akin ito ng Panginoon o kaya na-discern ko na. There is self-restraint. Pangalawa, there is personal submission. I do not turn aside. Sinabi sa 102, I do not turn aside from your rules, for you have taught me. I do not turn aside. Ibig sabihin, magsasubmit siya dahil sinabi ng Panginoon. Napansin niyo po ang discernment, ability na mag-stop at ability na mag-go. Kung ano ang sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, may green light si Lord, i-go mo yun. Kasi blessing yun. Nakuha po natin yun. I do not turn aside. Tignan niyo po maigi. From your rules. Sabihin nga po natin, rules. Alam niyo po, one reason for rules is to help us develop biblical conviction, not personal conviction. Alam niyo po, ang rules ay blessing. Kapag hindi ginawa ang rule, magkakaroon ng matinding kaguluhan, kalsada pa lang. Kapag hindi sumunod sa rule, maraming madidisgrasya. Sa tahanan mo, may rule ka. Sa loob ng klase, may batas. Wala akong binabanggit, parang alam nyo agad. May kanya-kanyang batas tayo, may rule, na kung saan nakakatulong. Ang rule kasi, ang law ay nagbibigay ng order. Kapag walang law, magkakaroon ng anarchy. Magkakaroon ng matinding kaguluhan. So napaka-importante ng rule na ito. Kaya nga dito sinabi niya, for you have taught me. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. So nagkakaroon tayo ng spiritual discernment dito. Every time, listen to this, na nakikinig ka ng salita ng Diyos, may something na ibinibigay sa iyo ang Panginoon. Tumataas yung spiritual discernment mo. So starting today, sharpen your spiritual discernment. Ito yung wonder ng salita ng Panginoon. Hindi ka na magiging katulad ng iba. Na basta-basta na lang. Kapatid, alam ko importante ang risk.
pero ang eternity hindi nire-risk. Yung buhay, hindi basta-basta yan nire-risk. Napaka-importante pa rin ng wisdom patungkol dito. Sa spiritual discernment, I hold back my feet from evil way in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. Kaya nga ang tanong, ito maganda, paano ko ba maririnig ang boses ng Diyos? Di ba marami na pong nakulto kasi kung saan-saan nila narinig. Nung nag-fasting sila, narinig daw nila yung boses ni Lord. So sumulat sila ng libro. Mamaya dyan, umakyat lang ng bundok, Son of God na. Narinig daw si Lord. So maraming mga kakultuhan nangyayari o nagsisimula pagdating sa pakikinig sa Diyos. So ang tanong ngayon, paano ba ako makikinig sa Diyos? Nakalagay na po dito sa passage natin ngayon, sa verse 102, for you have taught me. For you have taught me. So ibig sabihin, he heard the voice of God in the pages of the Bible. Oy, by the way, yung law po dito na word, ang ibig sabihin niyan ay Torah. Ibig sabihin lang nito, simplify natin, ito yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya niya sinasabing narinig niya ang Panginoon kasi nagbasa siya. Kung gusto mong marinig ang boses ni Lord, buksan mo ang Bible mo. Hindi ko mapakinggan si Lord. Hindi ko marinig ang boses ni Lord. Hindi, bukas mo kasi ang Bible mo, tapos buksan mo mata mo. Yan, mapapakinggan mo na si Lord. Kasi kapag gusto mo mapakinggan si Lord, nakasara naman to, baka kung sinong Lord yan. Baka drug Lord ang marinig natin. Baka waiting Lord. 5:28. Kulong. Baka kung ano-anong Lord ang mapakinggan natin. For you have taught me. So spiritual discernment, bibigyan ka ni Lord ng discernment. Ano ang gagawin mo? Dalangin ko, ito palang unang dalawa na napakinggan natin ngayon. Bigyan tayo ni Lord ng superior wisdom. Hindi yabang. Kundi superior wisdom every time na may nagbabagsak sa atin, may nagbabagsak sa pananampalataya mo, lilitaw yung superior wisdom na yan. Pangalawa, spiritual discernment. Ito ang ganda ng pangatlo. Psalm 119:103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Number 3, soul's comfort food. Pangatlong wonder ng salita ng Diyos. Ito yung comfort food ng ating kaluluwa. Pag sinabing comfort food, ito yung type ng pagkain that people eat when they are sad or worries. Halimbawa, ganito, nalulungkot ka. Pag nakain mo yung paborito mong spaghetti, kakaiba nararamdaman mo. Pag nakain mo yung paborito mong nilupak, ibang klase, namimiss mo yung lola mo. Grabe. Pag nakain mo tong paborito mo na ito, o nainom mo, yung paborito mong inumin, parang naku-comfort ka. May kanya-kanya tayong comfort food na tinatawag. Ewan ko kung ano yung comfort food mo. Pwede mong bilhin mamaya, libre mo katabi mo. Para ma-experience niya rin. But ang Word of God pala, listen to this, ito yung comfort food ng kaluluwa natin. Kung yung physical natin may comfort food na tinatawag, na nagbibigay siya ng sigla at saya, ng satisfaction every time kinakain mo. Ganon din ang Word of God. Kapag malungkot ka, kapag worried ka, pagkapakinig mo ng Word of God, nako-comfort yung soul mo. Why? Kasi ang ibig sabihin nito sa Hebrew, tignan nyo lang, itong sweet na ito na binanggit sa verse 103. How sweet are your words, sweeter than honey to my mouth. It is the Hebrew word malats. Biruin mo sweet tapos malats, yung Hebrew word. Hindi maalat Sweet tapos malat sa Hebrew. Ang ibig sabihin niyan, to be smooth, that is figuratively pleasant. Pag sinabing pleasant, giving a sense of satisfaction or enjoyment. Therefore, paano naging comfort food ng kaluluwa ang Bible? It is the source of joy. Pag sinabi mong comfort food, it means it is enjoyable to eat. Makes you feel happier. Sino sa inyo nung nakapakinig ka ng salita ng Panginoon, nabigyan ka ng inner joy? Grabe, Lord. Pangalawa, it is the source of satisfaction.
Nasasatisfy yung kaluluwa mo kapag ikaw ay malungkot, kapag ikaw ay worried. And you can testify to that. Kaya ko magturo ngayon ng at least 3 hanggang 5 tao na alam ko po yung background ninyo. Pero hindi ko na kayo patatayuin. Dahil minsan na tayo nag-usap, minsan na kayo nag-testify. Or maybe yung iba sa inyo dito. Meron dito, magpapatiwakal na nung araw na yon. Tad-tad siya ng utang. Ilang tao na nandirito. Hinahabol siya ng mga pinagkakautangan niya. Pero ngayon, yayamanin na. Ano nangyari? Nung panahon na bibigay na siya, bigla niya naalala umatindang simbahan. Pagka-attend niya, na-comfort yung kanyang kaluluwa, nagkaroon siya ng pag-asa. O, buhay na buhay naman ngayon. Tignan mo yung katabi mo. O, buhay na buhay naman, tad-tad ng problema. Ano nangyari? Bakit nandito? Kasi source of joy ang salita ng Panginoon. Every time na tumama sa'yo to, maniwala ka. Ako yung buhay na patotoo na wala ng pag-asa. Pero on May 4, 1997, nung tumama sa akin yung Word of God, iba yung buhay. Pwede pa pala mag-iba yung buhay ko kaysa sa mga taong nakapaligid sa akin. Pwede pa pala mag-iba yung trajectory ng buhay ko. Nagkaroon ng pag-asa. Kasi akala ko, ganun din ang ending ko. Pwede pala mag-iba. Mamaya, ang saya ko na nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang saya ko na nagdi-devotion. Kumakain ng salita ng Panginoon. Comfort food pala ng kaluluwa natin. Ulitin ko, physical food, may comfort food tayo. Kainin mo mamaya. Pero ngayon kumakain tayo ng comfort food ng kaluluwa natin. Pag sinabing soul, ito yung feelings natin. Ito yung isip natin. Ang tao, simplihan ko na lang, of course, may body, soul, and spirit. May tinatawag na material and immaterial na component. Material, yung nakikita. Immaterial, hindi nakikita. Like damdamin natin, isip natin, kaluluwa natin. Pag sinabing soul, nagkaroon ng pakiramdam. Kaya nga, yung unang tao na si Adan, kumuha ang Panginoon ng galing sa alabok, di ba? Body yon. Hiningahan ng Diyos. At siya ay naging, sabi ng book of Genesis, he became a living soul. Bakit? Yung katawan, nagkaroon na ng pakiramdam. Nagkaroon na ng isip. Uy, kapag kain mo ng salita ng Panginoon, pag meditate mo dito, pag sunod mo, pag tikim mo ng salita ng Panginoon, nabubuhayan yung kaluluwa mo. Na kahit na gutom yung physical mo, o kahit na problemado, o mahina yung physical na pangangatawan mo, nagkakaroon ka ng pag-asa. Nagkakaroon ka ng satisfaction. At naniniwala ko lahat na nakakapakinig ngayon ng salita ng Panginoon, muling pagniningasin ng Panginoon ang buhay mo. At sasabihin ng Panginoon, if you're not dead, you're not done. If you're not dead, God's not done. Sa mga nawawalan ng pag-asa dito, sa mga may problema dito, sapat na ang salita ng Panginoon para ma-comfort ka at ma-satisfy ka that God will never leave you. He will never forsake you. That He will be with you even to the end of the age. Therefore, as we ponder the word of the Bible, the words of God, one by one, phrase by phrase, verse by verse, it becomes sweet to us. Nagiging masarap siya sa panlasa natin. Kaya nga, comfort food. Every time na nakakaranas ka ng worry, every time na nakakaranas ka ng hopelessness at helplessness, takbo agad sa Word of God. Yan ang comfort food ng kaluluwa ng tao. Kaya tama si Jesus. Matthew 4:4, Luke 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sino mang tao, Kristiyano o hindi, pag walang word, patay. Kailangan ng lahat ng lilikha ng Diyos ang salita ng Diyos para magkaroon siya ng comfort food. Para magkaroon siya ng buhay. Last but not the least, ito kakaiba yung ending niya na ginawa. Verse 104, through your precepts, I get understanding. Therefore, tignan niyo po ito, I hate every false way. Number 4, pang-apat na wonder ng salita ng Diyos, sense of holy hatred.
Itong final na blessing, na wonder ng salita ng Panginoon, sounds odd to us. Kung tayo ang magsusulat nito, mas maganda sana ang dulo mo, hindi holy hatred. Mas maganda ang pandulo, sweet. Di ba? Kung tayo, sana parang ang ending mo, and they live happily ever after. Di ba? Parang maganda. Parang anticlimactic ang dating eh. Pero hindi. Sinadya yan ni Lord through this human author na maisulat dito. Bakit holy hatred naman ang dulo? Parang hindi naman, bakit hindi na lang sweet yung dulo? Sana pinalit na lang. Magkapalit na lang sila. Si 103 dapat 104. Si sa 100, verse 104, dapat siya yung 103. Hindi. Alam ni Lord. Matalino ang Panginoon. Why? May sinasabi lang sa atin si Lord dito. Because Christian life is more than sweetness. Uy! Relationship is more than sweetness. Pag hindi na sweet, hindi ka na mahal. Pag di ka na nabigyan ng bulaklak, hindi ka na mahal. Pag wala ng chocolate, di ka na mahal. Nakuha po natin. But may tendency ang tao na ito lagi hinahanap natin. Gusto lang ipakita sa atin nila, hindi naman masama, bigyan mo naman ng bulaklak yan. Bigyan mo naman ng, tawag nito, bigyan mo ng chocolate. Baka marami ka pang chocolate, bigay mo, walang problema yon. Kaya lang ang sinasabi natin dito, ang relationship at ang buhay ay hindi puro sweetness. Gustong ipakita sa atin dito ng Panginoon that Christian life is more than sweetness. There is also a hard edge to our faith. Whether we like it or not, we live in an ugly world where evil people do terrible things. Pinakita sa atin ang katotohanan na namumuhay tayo sa mundong ito. And if we love God's law, we will hate every false way. Kapag mahal mo ang Panginoon, you will hate every false way. Ang commitment ko sa asawa ko, kapag sweet lang siya sa akin, o sweet lang ako sa kanya. Paano pag nagkaroon kami ng conflict? Uy, level ng relationship. Abangan niyo po ito. Lalabas ko next year. Di ba may honeymoon stage? Na kahit na anong muta, kung ano-anong hugis ng mukha, tingin mo sa kanya, ang ganda niya. Pero may tinatawag na honesty stage. Na kahit pagpangit siya, sasabihin mo talagang, pangit mo ngayon. Dati hindi mo masabi yun. Bakit ganyan ka na? Kasama talaga siya. Naging honest na, una nagpipigil. Pero minsan sinungaling na rin eh. Mas masabi mo sana, hello loves. Hello sweet. Ay muta. Kaysa mapahiya siya. Pero dahil gumagana yung relationship, nagiging honest ka na rin sa ibang mga bagay. But control pa rin. Nakuha po natin siya. So napaka-importante nitong holy hatred na ito. Why? Hindi ko lang mahal ang ibang tao pag okay sila sa akin. Parang ganito, sabi ko nga sa kanina, hindi ko lang mahal ang asawa ko kapag sweet siya sa akin. Eh may panahon na hindi eh. Pag hindi na sweet ang asawa mo, maghanap ka na no magiging sweet sa'yo. Kuha po natin siya. Ang buhay ay weather lang. Hindi lahat laging sweet. Kaya napaka-importante ng commitment. Still, susunod ka pa rin ba sa sinabi mong mahal mo siya, for better, for worse? In sickness and in health? Na kahit na may ipain ang kaaway, pag sinabing holy hatred, ayaw mo siya. Dahil gusto mo yung tama. Kuha po natin siya. First, if you ignore the Bible, sin will not seem very bad to you. Kapag in-ignore kasi natin, wala na tayong Word of God na pinakikinggan, yung mali, wala nang dating sa atin yon. Kaya natin yan. Isampain ng kaaway sa atin, laglag na tayo. Kaya pinagpala ka ngayong araw na ito. Why? May panlaban ka sa tukso ng kaaway. May panlaban ka sa wawasak ng pamilya mo at ng karir mo o negosyo mo. Dahil alam mo gagawin mo.
But if you ignore the Bible, sin will not seem very bad to you. Hindi mo ramdam na ramdam yon. Pero kapag hindi mo ini-ignore ang Bible, alam mo kung ano yung mali. Second, as God's words grow sweeter, every false way seems bitter or becomes bitter. Kapag nagiging sweet na sa'yo ang salita ng Diyos, yung mga false way sa mundong ito, nagiging mapait na sa'yo. Hindi mo na siya kinakain. Alam mo na yung kakainin mo, alam mo na rin yung hindi mo kakainin. Kaya nga, through your precepts, I get understanding, therefore I hate every false way. Napaka-importante ng hate sa Bible. Kasi pag sinasabi mo, you love God, you must hate something. Psalm 31 verse 6, I hate those who cling to worthless idols. For me, I trust in the Lord. I hate those who cling to worthless idols. Lahat ng mga worthless, walang silbi, na mga Diyos-Diyosan, I hate it. Magawag mo akong idamay. Masusunog ang lahat ng bagay sa mundong ito, sabi ni Apostle Peter. Lahat ng bagay magugunaw. Salita ng Panginoon, hindi. At ang mga mananampalataya, hindi. At ang Panginoon ay mananatili. Psalm 97 verse 10, let those who love the Lord hate evil, for He guards the lives of those of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. Let those who love the Lord hate evil. Yung masamang bagay, hindi man yung tao, pero yung ginagawa. Kasi pag, of course, mahal mo yung anak mo. Of course, mahal natin yung tao. Pero dapat maramdaman na ayaw mo yung ginagawa niya. Pero sa kabila ng ginagawa niya, anak mo pa rin siya eh. May sinabihan nga akong pastor sa kamananampalataya. Sa kabila ng ginagawa mo, still, anak ka pa rin ng Diyos eh. Magkapatid pa rin tayo sa pananampalataya. But don't do what you're doing right now kasi ayaw ni Lord. It doesn't mean na mahal kita, mamahalin ko rin yung masamang ginagawa mo. Pero hindi na mawawala ang katotohanan na ikaw ay anak ng Diyos. At magkapamilya tayo sa Panginoon. Hindi na mawawala yun. Nakuha po natin yun. Let those who love the Lord hate evil. Amos 5:15, hate evil, love good. Once na minahal mo na pala ang maganda, ayaw mo na yung pangit. Ulitin ko, pag minahal mo yung maganda, ayaw mo na ng pangit. Tignan mo yung katabi mo. Kaya katabi mo yan ngayon, ayaw mo na ng pangit. Sabi mo nga, Amen. Yan, parinig mo sa kanya. Amen. So praise the Lord. Ano itong 4 wonders of the Word na ito, na kung saan may remarkable na benefits sa ating buhay? Alam nyo po, honestly, hindi madalas na pag-uusapan to. Pero ito magbibigay ng katatagan sa atin. Kung ano pa minsan ang importante, yun pa ang ayaw ng karamihan. Pero sa Amazing Hope, gustong-gusto natin to. Amen po ba? Dahil ito ang magbibigay ng pundasyon sa ating buhay. Ito ang magbibigay ng lakas sa ating buhay. 4 wonders of the Word. Number 1, ano po yung una na wonder ng Word of God? Number 1 is superior wisdom. Pag nasa ulo mo to, pag meron kang listahan, lilibre ka ng katabi mo. Number 1, ano po? Superior wisdom. Lumakas. Number 2, spiritual discernment. Number 3, soul's comfort food. Number 4, sense of holy hatred. At naniniwala po ko katulad ng malunggay. Na wonder gulay. Na wonder plant, higit sa lahat ang salita ng Panginoon. Di mo namamalayan, ininom mo lang naman siya. Ginamit mo lang naman siya. Bakit naayos ang buhay ko? Bakit nagkaroon ako ng pag-asa? Bakit itong wasak na ito nabuo? Bakit itong may sakit na ito at gulo-gulo ang buhay na ito, umayos ang buhay? Kasi meron kang wonder book na naisabuhay ngayong araw na ito. At naniniwala ko, lahat po na nakapakinig dito, mag-iiba ang level ng spiritual life mo. Dahil sa ating Panginoon. Kamapalakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po lahat ay tumayo kung makakatayo po. Ang bawat isa. How I love your law. It is my meditation all day. Dito po ako mag-i-end sa verse na ito. Dun sa umpisa niya. Tignan niyo po. How
Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Alam niyo po ba yung word na love? Dito sa passage na ito. Tignan niyo to. It is the word ahab. Uy, katunog na naman, pero magkalapit na. Alab. Oh, how I ahab your law. Oh, how I love your law. Ang ibig sabihin nitong ahab na ito, to have affection, love, like, gustong-gusto niya, affectionate siya. What's the point here? Alam niyo po, marami na tayong affections or minahal na dinungisan at dinurog lang yung buhay natin. Marami na tayong mga minahal. Oh, how I love your law. It is my meditation day and night. Marami na tayong binigyan ng matinding pagmamahal, pagbibigay ng oras at panahon natin. Na kung saan mo pa binuhos ang buhay mo, yun pa nakasira sa'yo. Nung sinimulan ko pong ubusin ang buhay ko, ang oras ko, sa bisyo, doon na nagkasira-sira buhay ko. Pero mo, teenager ka, nag-uubos ka na ng libo-libo dahil sa sugal. Ang nanay at tatay ko nagpapakandahirap. Madaling araw, mamimitas muna ng kangkong ang nanay ko. Sa isang malailog doon sa Don Antonio dati. Tapos magbibenta sa palengke. Tapos noon naalagaan kami magtuturo. Tapos ang tatay ko magkakarpentero. Sugat-sugat, nangingitim, di naman siya maitim eh. Pero sunog-sunog ang balat para lang kumita kami, may pan-tuition ako. Tapos yung tuition ko, isusugal ko lang. Uubusin ko, hindi ko pa hahalagahan. Walang kwentang tao. Why? May mali akong minahal. May mali akong binigyan ng panahon ko at oras ko na kung saan yun ang sumira ng buhay ko. Nung minahal ko na ang bisyo, maling mga tao, yun na sumira ng buhay ko. Marami tayong mga affections. Marami tayong mga minahal na dinungisan at dinurog yung buhay natin. So it's high time na si Lord naman ang pakahangarin natin. Why? Quote ko na rin yung verse 107. Tutuloy lang natin yon. Ito yung huling verse natin. I am severely afflicted. Give me life, Lord, according to your word. Nung maling mga bagay ang minahal natin, wasak yung buhay natin. Ngayong wasak na tayo, gagaling pa ba ang wasak na to? May tendency ba na gumaling at mabuo yung buhay ko? Meron, kapatid. Dahil nung wasak ang buhay ng salmistang ito, yung salita ng Diyos ang nagbigay ng buhay sa kanya. I am severely afflicted. Give me life according to your word. Sa mga wasak, sa mga nasira ang buhay, sa mga naghahanap ng direksyon, sa mga super worried, God can give you life. Hindi ito yung bios na sinabi na life. Ito yung Zoe. Kumbaga sa New Testament, ito yung buhay na ganap at kasaya-saya na si Lord lamang ang kayang magbigay na di maunawaan ng iba. Ano kwenta tong taong to eh? Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng buhay. Sa atin ngayon, gusto tayo ni Lord bigyan ng buhay. Kahit na deeply afflicted ka pa, kahit na severely afflicted ka pa, kahit na tayo ay nalaglag, nadurog, nadumihan, kaya ka muling bigyan ng buhay ng ating Panginoon. Si Lord lang makapagbibigay nun, wala nang iba. I want you to close your eyes right now. Who among you here, you are severely afflicted? Matindi yung pain, matindi yung restlessness, matindi yung worried mo. Masyado kang worried.
sa future. At legit naman talaga yung nararamdaman mo. Sabi ng salmista, I am severely afflicted. Give me life, Lord, according to your word. Who wants life today? Who wants life? Sa iyo na gusto ng tunay na buhay. Sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come, sabi ni Jesus, that they may have life and have it more abundantly. Sa iyo ngayon na sinasabi mo, I want life, Lord. I want life. Kung kanina ka pa kapatid kinakausap ni Lord, mananalangin tayo ngayon. Bilang ko ng 3, taas mo yung kamay mo na mabilis. Mabilis lang din na panalangin. Mananalangin tayo, make it your personal prayer na believe that after this, your life will never be the same again. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, make it your personal prayer. Sabayan mo ko sa panalangin ito, ngayong araw na ito. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am sin, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Again, John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. May plano ang kaaway. Wasakin ka. Busing ka. Durugin ka. May magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. I have come that they may have life, Zoe, and have it more abundantly. I am deeply afflicted. I am severely afflicted. Give me life, O Lord, according to your word. Salamat sa buhay, Panginoon. Lord, I speak life right now. Lahat ng kinurse dito, Panginoon, nagbanggit ng mga dead words sa Kanya, sa buhay niya, Panginoon, winawasak ko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat na naitanim sa puso't isipan niya, ng mga patay na salita, mapamuksang salita, pinapalitan ngayon ito ng Panginoon ng buhay na nagmumula sa Kanyang salita. Bigyan mo, Panginoon, ng kagalakan ang mga nakakaranas na matinding kalungkutan. Bigyan mo ng kalakasan ang mga lugmok at nanghihina ngayong araw na ito. Lord, bigyan mo po ng wisdom ang mga nangangailangan ng direksyon, ang mga magagawa ng mga desisyon sa pangalan ng Panginoong Yesus. May magdidesisyon, may kinalaman sa business, sa relationship, sa kanyang family, sa kanyang spiritual life. I pray for your hand right now to touch my brother, my sister. In the name of Jesus. Touch these people right now. In the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon. I will give you just 30 seconds hanggang 1 minute. Kausapin mo personally si Lord. Sabihin mo lang yung laman ng puso mo, yung special prayer request mo sa Kanya, o yung mga napakinggan mo kanina pa, i-affirm mo lang, pasalamatan mo si Lord. May mga dapat kang isurrender kay Lord, do it right now. May gusto ka, nais ng Panginoon, may nais ka ngayon na gawin sa'yo ng Panginoon na kagalingan, kapayapaan. Sabi mo ang ating Panginoon, nandito siya. Give me life, Lord. Give me life. Give me life, oh God. Spirit of the Lord is moving. Lord, envelop this place with your hand, with your presence, oh God. Strengthen this people, Lord. Take us out of the miry clay, oh God. Bring back the joy to our hearts. Buhayin mo muli, Panginoon, ang mga nalugmok na buhay. In the name of Jesus, may pinalalakas ang Panginoon. May pinapagaling ang Panginoon. Habang nananalangin ka, habang sumasamba ka, lumalakas ka, gumagaling ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah. God is your strength. He is your life.
He is the way, the truth, and the life. Oh, Lord. God can save you. God can strengthen you. God can heal you. Oh, Lord. Oh, Jesus. Come on, for the last time. Declare it right now. Oh, Lord. Yes, you're my Savior, Lord. Yes. Oh, Lord. Oh, Jesus. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat sa makapangyarihan mong salita na nagbibigay ng buhay. For the last time, let me pray for you once again. Can you just lift up your hands? If you can lift up your hands right now, taas natin ang ating kamay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, kayo po nakakaalam ng special prayer request. Lord, ng anak mo pong ito, alam ko po, Panginoon, na mahal mo siya sa kabila ng lahat. Lord, bigyan niyo po ng kapayapaan ang nangangailangan nito. I pray for peace which transcends all understanding right now. I pray for wisdom, Lord. Ipagkaloob niyo po sa kanya in the name of Jesus. Hindi pa po tapos ang lahat sa kanyang buhay. Lord, I pray for breakthrough, Panginoon, sa kanyang spiritual life, sa kanyang finances, sa kanyang relationship, Panginoon, sa kanyang family, in the name of Jesus. Kayo po yung Diyos na punong-puno ng pag-asa. Kaya sa iyo po kami kumukuha ng pag-asa. Sa iyo po kami kumukuha ng buhay. I speak life right now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa buhay na sa iyo lamang nagmumula. Salamat sa kagalakan, kaligtasan, kalakasan na sa iyo po nagmumula. Salamat dahil tinanggap na namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, palakas na palakpak para sa Diyos na mapagpala sa lahat. Praise the Lord. Hallelujah.